Ang lakas nila, malalakit matutulis ang ngipin. Tingnan mo kung gaano kalalim yan. Nakakatakot talaga sa loob. Sana mahuli nito ang mga baby. Yan si Paco. Ano? Hindi. Hindi. Ayan na. Nakikita ko ang bitag. Tara na, may nakuha tayo. Nakita ko siya dito. May nakuha tayo. Kamusta, Bifines? Welcome back sa panibagong video, mga tol. Ngayon, maghahanap tayo ng mga dambuhala ng piranha para sa predatory fish pond ko. Nakaayos lang natin, mga tol, ng 7,200 galon kong pond na may malalaking isda tulad ng red-tail catfish, arowana, iris, at iridescent sharks. Matagal ko nang gustong idagdag dito ang Paco. Kamag-anak ng piranha at lumalaki ng sobra. Alam niyo na sila. Ngayon, ang mga isdang ito ay malalaki at karaniwang kasama sa mga pond ng malalaking mandaragit na isda. Gusto ko ng isa sa pond ko. Matagal na naming sinusubukang makahuli ng malaki, pero hindi namin magawa dahil matalino at malakas sila. Malalaki ang ngipin at mahirap hulihin. Marami pa kaming lugar na pwedeng subukan. At sinusubukan namin pero hindi talaga kami nagtatagumpay. Madalas naming mahuli ang mga baby nila. At yun ay dahil, alam nyo na, ang mga baby ay medyo tanga pa. Hindi sila kasing talino ng matatanda. Pero ang gusto namin ay yung malalaki. Gusto namin si Big Mama. Gusto namin si Big Daddy. Gusto namin yung mga ganito kalalaki, okay? Kaya tara, tingnan nyo to. Kaya ito mismo ang pond na paglalagyan natin sa kanila. May malalaking isda na dito, mga redtail at kung ano-ano pa gaya ng sinabi ko. At ang kulang na lang talaga ay isang malaking Paco, mga tol. Kaya yan ang gagawin natin ngayon. Pupunta tayo sa isa sa mga paborito kong lugar na maraming dambuhalang Paco. Sa tingin ko, may 10 matatanda roon at nagpaparami sila. Palagi rin naming nahuhuli ang mga baby. Mayroon na rin kaming ilang pinalalaki sa harapang pond. Pero gaya ng sabi ko, mga tol, gusto natin ng Big Mama at hindi na ako makapaghintay. Kaya gagawin na natin ito ngayon. Gagamit tayo ng pamingwit, pero dadaling ko rin ng bitag para sa dambuhalang isda. Subukan natin kung gagana ito. Dati na akong nakalaban ng ganitong isda. Ganito kalaki at inabot ako ng 2 oras at kalahati bago nahila. Mukhang masaya ang gabi natin ngayon. Tara na at subukan natin. Sige, mga tol, nandito na tayo sa lugar na maraming Paco. Oo, maliit lang ang lawa. Baka naalala ninyo ito. Gumawa na tayo ng video dito 5 buwan nang nakalipas. Dito tayo dati nagtangkang manghuli ng malalaking isda. Pero dito, banda ang imburnal. Ngayon, nakakonekta talaga ito sa lawa. Nasa imburnal na ngayon ang rehas. Wala akong kinalaman doon. Pero naglagay kami ng bitag ng isda dito at nahuli naming batang Paco. Pero gusto natin yung malalaking isda na nasa labas. Kaya marami tayong tinapay at gamit na tutulong sa atin. Sana ngayon na ang araw, mga tol. Ayun na, mga tol. Itong pagkain ng Paco ngayon. Sobra tayo. May 3 tinapay at pagkain ng pusa. Simulan na nating magpakain at ilagay lahat ng pain doon. Sana mapalapit natin ang mga Paco. Malalaman natin kung nandito sila kasi. Gaya ng sabi ko, sobrang laki nila. Tapos ilalagay na natin ang mga bitag natin. 2 sa malalaki nating bitag ang dinala natin ngayon. Kaya sana, kung hindi natin mahuli si Big Mama gamit ang pamalo, mahuhuli natin siya sa bitag ng isda. Tingnan natin. Tara na. Sige, pusa. Tingnan natin kung lalabas sila agad o matatagalan. Hindi pa sigurado. Sige, gaya ng sabi ko, seryoso tayo ngayon. Malaking tipak ng tinapay ito. Ganito ang tama. Ngayon, ipapakita ko ang tunay na diskarte. Kumuha ng maraming tinapay at basain. Ganito mo tawagin ang Paco. Ganyan lang tapos ihagis mo parang cannonball. Ngayon, gaya ng sabi ko, handa tayo. Pumunta ako sa tindahan para bumili ng matibay na pamingwit na sinulid. Mga 20 o 30 pounds ang kaya. Malalaki talaga ang mga isda dito. At ang meron lang sila ay 8 pounds. Kaya 8 pounds lang ang gamit natin ngayon. Ewan ko, mga tol. Itapon na lang natin to at sana pala rin tayo. Tara na. 3, 2, 1. Tingnan nyo ang forma ang layo, di ba? Nasa gitna na yan, mga tol. Doon nagtatago ang mga dambuhalang Paco. Lagyan na natin ng pain ng fish trap. Tara, nagtabi tayo ng pagkain ng pusa para ilagay sa fish trap. Boom! Badabing! Ayan na! Sana mahuli nito yung mga maliliit. Okay lang sa akin yung maliliit. Pero mas gusto ko talagang mahuli si Big Mama ngayon. Tingnan mo kung gaano kalalim at nakakatakot dyan. Ang daming Paco dito. Dito nagpunta ang maliliit dahil walang malalaking kakain sa kanila. Dito natin nilalagay ang trap. Hindi ko ito tinali dahil hindi maganda yon.
Ayos na, nakaset na ang fish trap. Ngayon, gaya ng sabi ko, meron din tayong malalaki. Pero parang panghuli na lang yon. Kung walang mahuli gamit ang pamalo agad, itatapon ko na lang yun doon. Babalikan namin kayo kapag may nangyari na. Diyos ko, ang laki talaga. Malaking inahin yun. Ulitin mo, magpakita ka. Hintay lang ako na may humila sa linya. Nung huli rito, biglang naputol agad ang linya ko. May pleko, Diyos ko. Ang laki nun, malaking inahin yon. Sige, nandito sila. Grabe, ganun yun. Ano yan? May pleko na kumakain ng basura, lalo na plastic. Kailangan natin silang iligtas. Pigilan mo yan. Iligtas ang mga pleko. Hindi, sige. Kelly, nandito na ang mga pako. Nakikita mo ba ang mga bula? Ang dami ng bula doon. Kabado ako at mabilis ang tibok ng puso ko. Mukhang ginagalaw ng malalaking isda sa ilalim dahil naghahanap sila ng pagkain. Tingin ko, nararamdaman pa rin nila ang tinapay ko. Dapat ko bang ihagis ulit? Sa tingin ko, dapat ko itong ihagis ulit. Nandito sila, mismo sa harap ko. Sa tingin ko, kailangan pa natin ng pain. Kailangan pa natin ng tinapay doon. Bobby, sapat na ang meron tayo. Alam ko na nangyayari. Lahat ng pagkain ng pusa napunta sa dalampasigan. May kumagat. Malakas ang tumama kaya gumalaw mismo ang pamalo. Sa tingin ko, hindi na siya nakakabit. Oo, wala na nga. Okay, nandito pa ang tinapay natin. Ang ganda ng tinapay na yan. Sa labas, nandyan si Big Mama. Nasa labas si Big Mama. Ayan siya. Saktong tabi niya yon. Ang ganda ng pagkakagis mga pare. Ayos. Subukan nating makahuli. Grabe. Kita mo yon? Siya yon. Si Big Mama. Ayan siya. Ano ba yan? Hindi. Yung isda sa labas, akala ko malaking pako. Nakita ko lang palikpik niya, kulay orange. May nagsabi sa amin kaya namin nahanap tong lugar na to. Sabi may koi daw dito. Parang nakita ko nga, sobrang laki, puro orange. Babalik kami para subukang hulihin. Kung gusto niyong makita, sabihin niyo lang. Oh, ayan siya. Ayan na ba siya? Oo, ayan siya. Iyan ay isang pako. May malaking kumakain. Papalapit siya dun mismo. Susubukan kong ihagis sa kanya. Ayan siya, papalapit siya. Ayun siya sa tabi ng lalaking yon. Dalawa sila sa gitna. Malazo sila. Ginawan ko sila ng tako. Tingnan natin kung kakain. Grabe, sige. Tingnan mo yung bakas sa tubig doon. Ayos lang. Ayan siya, tingnan mo. Ang layo niya. Hintayin natin siyang lumapit. Sana kainin niya tinapay natin. Para silang balyena, parang killer whale. Tingnan mo, ayan siya. Diyos ko, tingnan mo siya. Mga pare, parang nababaliw na si Bobby. Saan siya pupunta? Sinong nababaliw? Napagod na akong hintayin si Big Mama, kaya ako na ang lumapit. 2 oras akong nangingisda ng mga pako sa harap ko. Pero hindi ko sila mahuli dahil sobrang talino nila. Kaya kailangan ko mag-isip na ibang paraan para mahuli ang mga dambuhalang pako na ito. Hindi ko alam. Ang hirap talaga nito mga pare. Ginawa ko ng lahat gamit ang pamingwit. Mukhang kailangan na nating ihulog ang mga bitag natin para sa dambuhalang isda. Hindi ako sigurado kung papasok sila. Pero sige lang, desperado na tayo mga pare. At yan ang pangalawa nating opsyon. Kunin na natin ang mga bitag para sa dambuhalang isda, lagyan ng pain at ilagay na sa tubig. Sige mga pare. Ano nakita nyo lang ay buong araw kong pagsubok at pagkabigo sa paghuli kay Big Mama. Nandito siya kasamang iba pang malalaking gaya niya. Oo mga pare, maghapon akong paikot-ikot at sinusubukan huliin ang mga pako. Pero di ako nagtagumpay. Pero, di pa tapos ang araw. May buong gabi pa tayo para maglagay ng bitag at subukan ang swerte natin sa isda. Oo mga pare, dala kong lihim kong sandata ngayong gabi. Si Big Mama Destroyer. 3,000 at Big Mama Destroyer. 5,000. Ito ang aking malalaking bitag sa isda. Habang tinitingnan ko sila, parang imposibleng magkasya rito ang malaking pako. Pero susubukan natin. Desperado na ako. Kahit anong laki, huhuliin ko. Hindi ko na kailangan si Big Mama, basta may mahuli. Kaya ilagay na natin ito at nilagyan na ng tinapay na pain. Tara na mga pare. Susubukan lang nating ihagis ito ng pinakamalayo hanggat maaari. May tali itong nakakabit. Sige, ito na. 3, 2, 1. Ayos, gumana. Nandito na ang tali natin. Iiwan natin ito dyan. Nakaset ng bitag. Ilalagay pa natin yung isa. Hindi mo talaga alam. Baka makahuli tayo ng malaki-laki.
Ayos pa rin yun. Oo mga tol, iiwan natin ang mga bitag dito ng ilang oras. Siguro magdamag pa. Babalikan natin mamaya. Titingnan natin kung anong nahuli. Pakilike naman dyan at dasal para sa swerte. Kailangan ko talaga ngayon. Kaya ayun mga tol, magkikita tayo mamaya. Titingnan natin ang mga fish trap na to. Sige mga tol. 3 oras nang lumipas at balik tayo sa pwesto. May dala tayong cooler kung makahuli tayo ng malaki. Oo mga tol, kung napapanood yung video na to, sigurado ako may nahuli tayo. Kasi kung wala, hindi ko naman ipopost to. Tignan muna natin ang maliit na bitag. Tingnan natin kung may mga maliit tayong nahuli. Tapos pupunta tayo sa malalaki. Nakikita ko pa sila, kaya hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pakiramdam ko pag may nahuli tayong malaki. Hilahin tayo sa gitna. Sige mga tol. Wow! Gumagalaw ba to? Ano? Teka, anong nangyari? Hindi. Anong nangyari? Ano? Anong nangyari? Bumagsak ang bitag. Alam mo ba kung ano ang posibleng nangyari? Kung may isda? Baka natakot sila nang lumapit tayo, baby. Kaya bumagsak ang bitag. Tingnan mo. Wala na, may lambat ako. Kukuha ako ng lambat na may mahabang hawakan. Susubukan kong kunin yon. Hindi maganda yan. Kailangan nating makuha yon pabalik. Siguradong yun talaga yon, mga tol. Sige, may lambat ako dito na may mahabang hawakan. Sigurado akong natakot lang talaga ang mga isda na nandoon at parang naalis nila sa pagkakabit ang lubid sa kawit. Tingnan natin kung makukuha natin yon. Kailangan nating makuha yon pabalik. Diyos ka. Huwag na lang. Mga 20 talampakan ng lalim. Makukuha ko pa rin ang bitag kahit anong mangyari. Siguradong may laman. Diyos ko. Ano? Mga pare, yari tayo. Saan kaya napunta ito? Baka nandun pa rin sa ilalim. Hindi ko sure kung gagana. Baka hindi gumana pero susubukan natin. Tara na mga pare. Kasaysayan na to. Kasaysayan ang ginagawa natin. Ayan na. Sige na. Hindi. Diyos ko. Kailangan ko nung ibalik ang bangka. Hindi ko talaga maramdaman ng ilalim. Hindi ito uubra. May nakuha na ako. Sana ito na ang bitag. Ito na ang bitag ng isda. Oh, nakuha na natin. Sige, oras ng katotohanan mga pare. Dapat may laman to. Ano yan? May unsheath lang yan. Ano ba, hindi ko ginawa lahat yon para dyan. Pakiusap. Diyos ko, tingnan mo kung gaano kalalaki sila. Nakuha talaga natin sila. Tingnan mo yan. Ang lalaki nila. Tingnan mo kung gaano kalalaki ang mga pako. Oo, nakahuli tayo at malalaki pa sila. Tingnan mo kung gaano sila kataba. Ang galing nun. Ang dami natin nakuha sa bitag mga tol. Sige, kailangan ko nang punuin ng timba. Huy pusa Big Mama, nakuha ko ng mga anak mo. Napuno na timba. Tingnan mo, pulang tiyan na pa ako to. Tingnan ang ngipin niya. Kakaiba ang ngipin niya. Ilagay natin siya sa timba. Tingnan mo ang bitag. Ang dami ng laman na yon. May mayan pa. Bumalik ka sa imburnal, doon ka nababagay. Ano ba yan, Helen? Yak! Patay na ang ulo ng ahas. Nakahuli ako ng ulo ng ahas. Patay na siya. Ano ba yan? Paano? Paano siya namatay? Kasi ang ulo ng ahas humihinga ng hangin. Pero ang bitag nasa tubig, kaya hindi siya makahinga. Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Hindi. Ba't ang ulo ng ahas yan? Nahuli namin gamit pagkain ng pusa. Oo. Sa tingin ko, buhay pa siya dahil mapaminsala ang mga ulo ng ahas. Natutulog lang siya. O, pagod lang siya. Natutulog lang siya. O, nagpapahinga lang siya. May nakuha rin kaming batang base. Sige, ibabalik natin siya sa imburnal. Oo, Diyos ko. Oo. Tingnan mo kung gaano kaganda yan. Ang astig na mga to. Hindi pa kami nakahuli ng ganito kalaki dito. Lumalaki na sila. Nung huli naming nahuli, parang maliliit na sanggol pa lang sila. Mga 5 buwan na ang nakalipas noon. Baka sila pa rin yung dating grupo ng mga sanggol. O iba na. Di namin sigurado. Pero mas malalaki na sila ngayon. Ang tataba na nila, mukhang masarap kinakain nila ron. 4 na sila. Sige, nakahuli tayo ng 4 na pulang tiyanap ako. Ang astig nun. Malalaki rin sila. Tingnan niyo yan mga tol. Ang lalaki nila sa imburnal din. Ang astig talaga. Sige, hindi pa sila kasing laki ni Big Mama. Pero balang araw, lalaki rin sila. Isasama natin sila sa hukbo. Kukunin ko ulit ang castnet. Tapos titingnan natin ang malalaking bitag. Pag may malaking huli, siguradong matutuwa ako. Hawak ko na ang lubid. Nakuha ko na ang castnet. Nakakatakot. Akala ko mawawala ako na. May cooler tayong may tubig na handa. Ang bigat! Ayan, kita ko na ang bitag. Tara na. Sana naman pa ako.
Pero tingin ko walang pako dyan mga tol. Walang isda sa loob niyan. May kumagat sa gilid. Ano yun? Ano to? Diyos ko. Parang biro na to. Nakahuli ako ng pleko sa fish trap ko. Seryoso ba to? Lumabas ka. Lumabas ka na. Hindi ka pa ako. Sige. Hindi yan ang hinahanap namin. Malaki talaga siya pero malaking pleko siya. Pero ibabalik natin siya. Sige, go. Buti na lang, may pangalawang bitag tayo. Sana may makuha tayo. Hanapin at hilain na natin. Nakuha ko ng lubid para sa bitag mga pare. At mukhang gumalaw ito ng kaunti. Medyo lumayo ng konti. Tingnan mo, ayan na. May nakikita tayo? Tara na, may nakikita akong pula. Yan ba o mayan siklid yon? Hindi pula iniisip mo. Hindi yan ang siklid ko. Grabe, Diyos ko. Diyos ko, tignan mo. Saan siya nagpunta? May nakuha tayo. Nakita ko siya dito. Diyos ko, ang laki niya. Oh, Diyos ko, may nakuha tayo. Tignan mo yan. Grabe, ang laki talaga. Diyos ko, nagawa natin. Nagawa natin. Nakuha natin ang anak ni Big Mama. Ang laki ng batang yan. Grabe. Tignan mo kung gaano siya kataba. Nagawa natin. Tignan mo yung bilog na yan. Oo. Ang laki niyan mga tol. Ayos ang laki ng pako na to. Tignan niyo yung mga ngipin niya. Nakuha talaga natin mga tol. May nakuha tayong maayos na laki ng pako. Akala ko hindi mangyayari to. Sa totoo lang, wala talaga akong tiwala sa mga bitag na to. Pero gumana siya. Sige, kailangan nating dalhin agad siya sa cooler. Hindi ito yung malalaki na inahabol natin gamit ang pamingwit. Pero sa totoo lang, ang laki na nito. Diyos ko, tignan niyo kung gaano siya kaganda. Ang ayos niya. Alam niyo mga tol, masaya talaga ako na may nakuha tayong ganito kalaki. Ang astig niya. Ang astig talaga niya. At mapapanood pa natin siyang lumaki. Yun ang magiging astig na bagay. Hindi lang natin huhulihin si Big Mama at ilalagay siya sa lawa. Huhulihin din natin ang anak niya at papanurin siyang lumaki. Babalikan pa rin natin siya. Nagtataka ako kung ilang taon na siya kasi mabilis talaga silang lumaki. Isa sila sa pinakamabilis lumaking isda. Diyos ko. Ilalabas na natin ang mga isda. Uwi na tayo sa bahay ko. Ilalagay ang isang ito sa predatory pond at ang mga baby sa mini pond. Ang saya ko mga pare, nagawa natin. Diyos ko. May isa sa kanila na may isang mata lang. Pero hindi siya yon. Ibabalik natin siya. Tingnan mo. Para siyang zombie. Yuck. Ano? Nakikita nyo? Wala siyang isang mata. Diyos ko, naawa ako sa kanya. Alam niyo mga pare, baka pa ako ang may gawa niyan, mabagsik talaga sila. Pero nakakatuwang isipin na pwede talagang mahuli ang malalaking pako gamit ang fish trap. Iniisip ko na rin yan. Kung gusto niya akong gumawa ng fish trap na 10 beses mas malaki para sa malalaking isda, 25,000 likes at gagawin ko. Ihahagis ko at susubukan hulihin ang malalaki. Oo mga pare, uwi muna tayo para ilagay sa pond ang mga nahuli natin. Tara na! Ayos! Nandito na tayo! Puno ng baby yung timba natin. 4 ang nakuha ngayon. Hindi man marami. Mas malalaki sila kaysa dati kaya ayos na. Oh, ilalagay natin sila sa pond sa harap. Ayun si Bruce. Lumabas si Bruce. Gumagalaw siya. Kumusta, tanda? Ayun si Bruce mga pare. Uy! Kinakain niya ang dahon. Tumutugon siya sa tunog. Bulag na siya. Kaya pag pumunta ako dito, andyan na siya. Kailangan niyang sundan ng ingay. Ulitan natin, dito naman. 2 ikot. Tingnan mo to. Diyos ko. Tingnan mo kung gaano kastig yon. 4 sila. Malalaki rin sila mga pare. May pula rin ang tiyan nila at umalis na sila. Ayos. Lalaki talaga sila dito. Pag lumaki pa, ililipat sila sa Oscar Pond tapos sa malaking pond. Marami rin akong batang shovel nose dito. Kaya kung gagawin ko to, tingnan mo. Uy pare, sige, ito na ang pinakahintay ninyong lahat. Idadagdag na natin si medium-sized mama, yan ang pangalan niya, sa malaking pond ng mga mandaragit na isda. Tama lang ang laki niya, sobrang excited ako. Kaya tara, ilagay na natin siya doon. Sige, ayan si medium mama, ayos ang itsura niya. Lumalangoy siya ng maayos. Ayan na siya, sige. Ingat ka, baka magwisik na naman siya. Nasa pond tayo ng mandaragit na isda. Sobrang saya ko, ang astig talaga. Gustong gusto ko na may goal ako tapos natutupad. Nandito si Paco, idadagdag natin siya sa pond. Tignan mo. Jesus, grabe, tingnan mo to. Diyos ko, ang bilog-bilog niya. Ayan siya, tingnan mo yan. Diyos ko, ang astig. Unang-unang Paco sa lawa. Papasok na sa 3, 2, 1. Ayan na siya. Diyos ko, ang ganda niya. Tingnan mo siya. Nagpapahinga lang at nagsasanay sa bago niyang tahanan.
Ang ganda niya mga pare. Yung malaki na hinuhuli natin, lumitaw na. Sobrang haba, mga ganito kalapad. Bukas, tatapusin na natin yung malalaking isda. Pwede umabot ng 13 talampakan ng haba. Abangan ang susunod na video. Oo, kung nagustuhan niyo itong video na ito sa paghuli ng dambuhalang pako para sa aking pond, mag-like na kayo, mag-subscribe sa baba. Kita-kits tayo sa susunod. Paalam!